Shoutout nga po pala kay Madam Amelia Gatchalian. Tinatanong niya po sa akin kung paano daw po magtabas ng cover ng monoblock. Ito po yung sample ko. Ayan po siya nung nabuo ko siya. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya tinabas. Pero bago yun, dapat sinukat nyo muna po yung bawat anggulo ng upuan o di kaya gumamit kayo ng pattern paper. Ito na po yung mga sukat na ginamit ko. Nagsukat lamang po ako dito ng 14 and 16 inches ang lapad at haba. Ipinold ko lang po yung pinakahaba niya dyan sa gitna. Ayan. And then, nagsukat po ako doon sa pinakakanto na yun ng tig 2 inches. Pagkabila na yan, gayahin nyo na lang po yung proseso na aking ginagawa. And then, guguhitan ko siya ng pa-triangle. And then, gugupitin. Kung naiksiyan ka po sa aking Reels video, may full video po nito. Pahanap na lang po sa account ko. Ayan. Pagdating naman dun sa ibaba, 3.5 inches naman. Yan sa gilid. And sa ibaba naman ay 2 inches. Yung pinaglupian po ay naandun sa kabila ho. Ito po ay walang lupi dyan. Yan po yung sinusukatan ko. And then, guhitan nyo lang din ulit mula dun sa marking and gupitin. Yan po yung magiging upuan. Imumostra ko po sa inyo yung itsura niya kapag nakalapat na sa upuan. Ganyan po yung itsura niya pag nilapat nyo na siya sa upuan. Ayan, yung 3.5 inches nandun sa may bandang dulo. And then, ito naman yung pinakaharapan ng upuan. Sumukat lang ako dyan ng 18 inches ang taas. And then, yung lapad niya ay 19.5 inches. Inches po yung aking gamit. Pinold ko uli sa gitna. Yan po yung pinakalapad, 19.5. I-fold sa gitna. Magsusukat ako mula dun sa taas ng 7 inches. Markingan. And mula dun sa may marking ko na yon, ginuhitan ko siya. Ayan. And then mula dun sa fold, susukat ako ng 8.5 inches. Mula doon sa marking ko na yun na 8.5 inches at mula doon sa bandang ibaba sa dulo ng tela, guguhitan ko siya pataas doon sa 8.5 na minarkingan ko. Sana na susundan nyo yung proseso para hindi po kayo malito. And then, extend ko lang yan, yung guhit, hanggang doon sa taas. Pagdating naman dun sa itaas, magko-curve ako dyan. Base po yan dun sa shape nung korte ng upuan. Diba po, pa-round po yung bandang dulo ng upuan. Sa may bandang sandalan. Ayan, kung ano po yung sukat nun, kaya sukatin nyo na lang. And then, dyan nyo siya iporma sa tinatabas ko na yan. Ayan, tabasin lang siya. And then yan yung magiging korte ng tela sa bandang harapan ng upuan. Ayan. Imumostra ko po sa inyo kung ano yung itsura niya. Ayan yung upuan. And then ayan na po siya. Medyo hindi pa nga curve yung aking gawa dyan. Mamaya i-curve ko pa po yan. Then, papasadahan nyo po yun. Pag dudugtungin nyo, yan, yung tinuturo ko na yan. Pasadahan nyo po yan para mag-join na sila. And then, yung next naman, yung bandang likuran naman ng sandalan ng upuan. Ganon din ang proseso, pero ang sukat niya ay iba naman. 16 inches naman po yung taas and 20 inches naman po yung lapad. Ganon din po yung ginawa kong proseso, pinold ko. And this time po, 5.5 inches naman po yung sukat. And then banda dyan sa guhit na yan, 8.5 pa rin po.
inches. And then pagdugtungin ko pa rin po yung mula dun sa ibaba hanggang dun sa marking ko sa 8.5 inches. Then extend ko ulit pataas. And then i-curve nyo pa rin yan. Base pa rin dun sa shape ng sandala ng upuan. Yan na po yung magiging likuran ng sandala ng upuan. Same procedure po, gugupitin din. Kung gusto nyo nga po palang malaman kung paano ko siya tinahi, abangan nyo po yung second upload ko po ng video pagkatapos nito at ipapakita ko sa inyo kung paano ko naman siya tinahi. This time po ay pagtabas lamang po yung aking itinuturo. Ayan. Pahingi po ng like and share ninyo para lahat po makapanood at matuto. At mag-comment na rin po kayo sa comment section kung ano yung masasabi ninyo. May full video po niyan sa aking YouTube channel. Paki-subscribe na lang po and paki-visit nyo po. Ilalagay ko po yung link dyan sa comment section. At ngayon naman po kukunin natin yung sukat ng kabuuan ng upuan. Ayan, yung bandang inuupuan na yan. Kunin nyo lang yung bilog niya. Ang sukat ko dyan ay 52.5 inches. And then yung sa bandang laylayan, yung pagkabilog niya rin ay kukunin ko rin yung sukat. Nasa sa inyo po kung maluwag ang gusto nyo, kung gusto nyo naman ay sakto. Ang pagkasukat ko nga po dyan ay sumakto siya dun sa sukat ng tape measure. Diba po 60 inches po ang tape measure, sumakto siya dun sa pinakahaba niya na may lampasan pa. Magdadagdag pa ako ng 3 inches dyan para maging 64 inches siya. Ayan. And then kunin nyo lang po yung haba nung taas ng upuan mula dyan sa inuupuan hanggang dun sa may laylayan ng upuan. 16 inches naman po yung taas niya. And then ayan, i-convert naman natin sa tela. Bali, hindi ko na napakita sa inyo kung paano ko siya tinabas. Pero ito na yung kabuuan ng sukat kanina na ginawa ko. Ipinold ko lang naman po sa gitna yung lapad ng tela. Diba po kinuha ko 15.5 inches. Add lang akong allowance dyan sa bandang itaas. Kalahati lang syempre yung kukunin nyo. And then doon sa bandang laylayan, ganun din po. Kalahating sukat lang din and add kayo allowance. Dahil naka-fold naman po yan. And then dun sa bandang height niya o taas ng upuan ay 16. Add lang din akong allowance dyan pati dun sa lupian ng laylayan. Ayan. Pagkatapos po nito, proceed tayo sa sewing niya. Abangan nyo po yung next upload ko.